Naisip mo ba tulad ng isang lalaki, kahit na ito ang pinakamatalinong kailanman, pinamamahalaan upang pamahalaan ang isang relasyon sa 1,000 kababaihan? Inihayag sa amin ng Biblia na si Solomon ay mayroong 700 asawa at 300 concubines. Hindi, nakakagulat na maraming mga kababalaghan. Paano niya napagtanto ang napakaraming kababaihan? At ang pinakamahalaga, ano ang nangyari sa loob ng kamangha? Manghang templo na itinayo niya upang sumamba sa Diyos. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay higit pa sa nalalaman ng karamihan sa mga tao tungkol sa buhay ni Solomon. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga lihim na ritual, malalim na espiritual na kasanayan, at isang komplikadong sistema ng pamamahala na gumawa ng kaharian na iyon kahit na sa napakaraming asawa na naninindigan para sa pabor ng hari. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Hari 4:29 na binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at pag-unawa at isang hanay ng pag-unawa na hindi mababago bilang buhangin sa beach. Ito ang banal na karunungan na nagpapahintulot kay Solomon na magtayo hindi lamang isang pisikal na templo kundi isang buong sistema ng buhay na nakakaintriga ng mga henerasyon. Kung nadama mo na ang iyong pananampalataya, ay kailangang palakasin ng mas malalim na kaalaman tungkol sa banal na kasulatan. Ang video na ito ay magbubunyag ng mga aspeto ng buhay at buhay ni Solomon. Nakakaunti ang mga pastor na may lakas ng loob na matugunan. Itinuro sa atin ni Jesucristo na dapat nating hanapin ang katotohanan sapagkat malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magtatakda sa iyo. 1:32. Bago tayo magpatuloy, kung naniniwala ka na ang Diyos ay may layunin para sa iyong buhay at nais na matuto ng higit pa tungkol sa mga nakatagong kayamanan sa Biblia, iwanan ang iyong katulad ngayon, mag-subscribe sa channel at paganahin ang mga abiso. Ibahagi sa mga komento. Aling aspeto ng buhay ni Solomon ang pinakapukawi ng iyong pagkamausisa? Ang templo? Ang iyong asawa? O ang iyong relasyon sa Diyos? Sumisid tayo ngayon sa mga misteryo ng pinaka-maluwalhating paghahari na alam ng Israel at alamin kung paano pinatatakbo ang pananampalataya sa Diyos sa pambihirang konteksto. Hindi mo lang maisip na maglakad sa mga pagwawasto ng marilag na templo ni Solomon. Naramdaman ang pagkakaroon ng Diyos sa bawat sulok ng imposible na istruktura na iyon. Ang templo ay hindi lamang isang malaking gusali. Ito ang matalo na puso ng Israel kung saan ang pananampalataya sa Diyos ay ipinakita sa mga nasasalat na paraan. Para bang ang bawat bato ng banal na lugar na iyon ay inilagay hindi lamang ng mga kamay ng tao, kundi ng sariling kamay ng Panginoon, gumagabay at nagbibigay inspirasyon sa bawat detalye ng gawain. Si Haring Solomon, sa kanyang walang hanggan na karunungan na ipinagkaloob ng Diyos, ay naintindihan na ang templo ay kailangang higit pa kaysa sa isang lugar ng pagsamba. Ito ay ang espiritual at pampulitikang sentro ng isang buong bansa. Kapag pinag-aaralan natin ang mga banal na kasulatan, ginagawa natin na si Jesucristo mismo ang sumangguni sa templo sa mga turo ng Histo na nagpapahiwatig kung gaano kahalaga ang sagradong puwang na iyon. Sa Hari 8:27, nahanap natin ang mga salita ni Solomon sa dedikasyon ng templo. Ngunit tatahan ba ang Diyos sa mundo? Ang kalangitan, kahit na ang pinakamataas na langit, ay hindi maaaring maglaman sa iyo. Gaano kalaki ang templo na ito na itinayo ko, ang profile na ito na sumasalamin ay nagpapakita sa amin na ang paglabag sa pagiging kahanga-hanga, ang templo ay isang Diyos lamang ng kalawakan ng Diyos. Ang buhay sa templo ay pinamamahalaan ng mga masusing ritual kung saan ang bawat detalye ay may isang banal na layunin. Ang mga pari at levita ay sumunod sa mga mahigpit na patakaran ng paglilinis at paghahanda. Si Asi ay naghahatid ng makapangyarihang Diyos. Ang paghahanda ng showbread na nabanggit sa Levitico 24:5-9 ay isinasagawa ng may matinding pag-aalaga. Kunin ang pinakamahusay na harina at maghurno ng 12 tinapay. Itakda ang mga ito sa 2 hilera, 6 sa bawat hilera, sa talahanayan ng purong ginto sa harap ng Panginoon. Ang ritual na ito ay sumisimbolo sa patuloy na pagkakaloob ng Diyos para sa kanyang mga tao na nakapagpapaalaala sa atin na ang ating pananampalataya ay dapat na mapangalagaan araw-araw tulad ng kailangan ng katawan. Napatigil mo na ba ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Holy of Holies? Ito ang palabas na sagradong bahagi ng templo
Isang lugar na banal na ang mataas na pari lamang ang maaaring makapasok at isang beses lamang sa taon sa araw ng pagbabayad, sala. Inihayag ng Biblia sa Hebreo 9:7 na tanging ang mataas na pari lamang ang pumapasok sa panloob na silid at isang beses lamang sa isang taon at hindi kailanman walang dugo na inalok niya para sa kanyang sarili at para sa mga kasalanan na ginawa ng mga tao sa kamangmangan. Doon ay tumayo ang kaba ng tipan na naglalaman ng mga tablet ng batas na ibinigay ng Diyos kay Moises, ang ilan sa mga mana na nagpapakain sa mga tao sa disyerto at mga kawani ni Aaron na nag-buddy. Ang presed ng Diyos ay ipinahayag sa isang espesyal na paraan sa lugar na ito na nagtuturo sa atin na bagaman ang Diyos ay hindi nakikilala, may mga sandali at lugar kung saan ang kanyang kaluwalhatian ay ipinahayag ng mas intensel. Ngayon, salamat sa sakripisyo ni Hesukristo, mayroon tayong direktang pag-access sa trono ng biyaya. Habang binabasa natin sa mga Hebreo 4:16, lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos ng may kumpiyansa. Kasama rin sa dinamika ng templo, ang isang kalendaryo ng mga kapistahan na nagtipon ng mga tao upang ipagdiwang ang Diyos. 3 beses sa isang taon ang lahat ng mga kalalakihan ng Israel ay kailangang lumitaw sa harap ng Panginoon, ang iniutos sa Deuteronomio 6:10-16. Ang mga pista tulad ng Paskua, Pentecostes at Tabernakulo ay nagbago sa templo sa lugar ng jubilation kung saan ang pananampalataya ay ipinakita sa pamamagitan ng pagdiriwang ng komunidad. Ang tunog ng mga instrumentong pangmusika, mga kanta ng Levita, at ang aroma ng mga sakripisyo ay lumikha ng isang natatanging kapaligiran ng pagsamba. Napakaganda nito na masaksihan ang dedikasyon ng templo kung kailan, ayon sa 2 Chronica 5:13-14, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napuno ang templo ng Diyos. Ang kaganapang ito ay nagpapaalala sa atin na nagising tayo ng pagsamba sa Diyos ng taimtim. Ang kanyang presensya ay maaaring magpakita sa mga nakakagulat na paraan, pinupuno, hindi lamang ang pagbuo, kundi pati na rin ang ating mga puso, na ang templo ng banal na espiritu sa bagong tipan na itinatag ni Jesus, o kung ano ang isang manghang paksa na aming sinisira ngayon. Ang harem ni Solomon ay isa sa mga nakakaintriga at kontrobersyal na mga aspeto ng buhay ng dakilang hari ng Israel na ito. Hindi itinago ng Biblia ang katotohanan ito. Si Solomon ay mayroong 700 mga asawa ng royal na dugo at 300 concubines, isang bilang na nag-iiwan ng sinumang nakanganga. Ngunit naisip mo ba kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa loob ng konteksto ng oras? Ito ay hindi lamang isang katawang pagnanais bagaman tiyak na naroon ito. Sa katunayan, ang bawat isa sa mga unyon na ito ay kumakatawan sa mga estratehikong alyansa, sa mga kalapit na kaharian, isang anyo ng diplomasya na nagpalakas sa Israel sa politika. Sa Peruwas Hari 11:1-3, sinabi sa amin ng banal na kasulatan, si Haring Solomon gayunpaman ay nagmamahal sa maraming mga dayuhang kababaihan, bukod sa anak na babae ni Paraon, Moabita, Ammonites, Edomites, Sidonis at Bayani, ng mga tao na sinabi ng Panginoon sa mga anak ng Israel, hindi ka dapat sa kanila o kasama nila. Dokliway ay baluktot ang iyong puso upang sundin ang iyong mga Diyos. Sa mga kinatas na Solomon na ito kinuha ng pag-ibig, ay may 700 kababaihan prinsesa at 300 mga concubines, at ang kanilang mga kababaihan ay nagbabalik sa kanyang puso. Tingnan kung paano binalaan ng Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan tungkol sa mga panganib ng mga unyon na ito. Kahit na sa lahat ng karunungan na ibinigay sa kanya ng Panginoon, hindi mapigilan ni Solomon ang tukso na ito na ipinapakita sa atin na kahit na ang pinakamatalino ay maaari nang mahulog kapag lumayo sila sa mga paraan ng Diyos. Isipin lamang ang logistic na kinakailangan upang mapanatili ang isang harem ng laki na ito. Ang mga kababaihan ay sumailalim sa masalimuot na mga ritual ng kagandahan, kabilang ang mga mabangong paliguan, masahe na may mahalagang langis at nagbihis sa mga pinaka-marangyang damit. Ang mga paghahanda na ito ay hindi lamang walang kabuluhan. Sila ay bahagi ng isang tradisyon na pinahahalagahan ang pambabae na kagandahan bilang isang simbolo ng kasaganaan at katayuan. Sa aklat ni Esther, nakikita namin ang isang sulyap
sa mga paghahanda na ito kapag naghahanda siya upang hanapin si Haring Ahasuero. Pagdating ang pagliko ng bawat batang babae ay dumating kay Haring Ahasuero pagkatapos magsumite ng 12 buwan sa regulasyon ng mga kababaihan. Sapagkat kaya ang mga araw ng kanilang pagpapaganda ay natutupad, 6 na buwan na may langis ng myrrh at 6 na buwan na may mga pampalasa at pamahid na ginagamit sa mga kababaihan. Esther 2:12. Ang talatang ito ay nagbibigay sa amin ng isang ideya kung ano ang magiging paghahanda ng mga asawa at concubines sa harem ni Solomon na nagpapakita ng halagang pangkultura na ibinigay sa mga ritual na ito. Ang harem ay gumana ng praktikal bilang isang lungsod sa loob ng palasyo na may isang mahigpit at komplikadong hierarchy. Mayroong palaging kompetisyon para sa pabor ng hari kung saan hinahangad ng bawat babae na garantiya ang kanyang posisyon at ng kanyang mga anak. Ito ay halos tulad ng isang microcosm ng lipunan na may sariling mga patakaran, tradisyon at panloob na mga patakaran. Ang pangunahing asawa marahil ang anak na babae ni Paraon na nabanggit sa Hari 3:1 ay kumuha ng isang kilalang lugar sa hierarchy na ito. Si Hesukristo sa kanyang mga turo ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paghahanap ng kaharian ng Diyos sa itaas ng anumang kaluwalhatian sa lupa na nagsasabing, "At bakit ka nababahala sa damit?" Isaalang-alang kung paano lumalaki ang mga liryo ng kanayunan. Hindi sila gumagana o faye. At sinasabi ko sa iyo na hindi kahit na si Solomon sa lahat ng kanyang kaluwalhatian nagbihis tulad ng alinman sa kanila. Mateo 28:29. Dito, ginagamit ni Kristo ang tiyak na kaluwalhatian at kayamanan ni Solomon bilang isang sanggunian na nagpapakita kung gaano kalaki at hanga ang hari ng hari at ang lahat ng ningning ng hari ay kilala at hanga kahit na mga siglo. Mamaya, ang buhay sa harem ni Solomon ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aralin tungkol sa kung paano mapalayo tayo ng kapangyarihan at kayamanan mula sa totoong hangarin na ang Diyos ay para sa atin. Sa simula ng kanyang paghahari, si Solomon ay isang halimbawa ng debosyon sa Diyos na nagtatayo ng hangang templo at naghahanap ng banal na karunungan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ang mga impluensya ng kanyang maraming mga dayuhang asawa ay humantong sa kanya upang tiisin at lumahok sa mga kulto sa mga maling Diyos. Ipinapakita nito sa amin kung gaano kahalaga na mapanatili ang ating pananampalataya sa Diyos bilang isang prioridad. Anuman ang mga pangyayari. Binalaan tayo ng Biblia sa rabang mga taga ng Korinto 14. Huwag humawak ng isang hindi pantay na pamatok sa mga infidels. Bakit may hustisya ang lipunan na may kawalan ng katarungan? At anong komunyo ng may ilaw sa kadiliman? Ang talatang ito ay sumasalamin ng eksakto kung ano ang nangyari kay Solomon sa pamamagitan ng pagsali sa mga kababaihan na sumamba sa ibang mga Diyos. Sa kalaunan ay naiimpluwensyahan siya ng kanilang mga paniniwala na lumayo sa totoong Diyos na pinagpala ang kanyang paghahari ng mayaman. Pumasok tayo sa isang bagay na tunay na pambihirang ngayon. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol kay Haring Solomon, marami ang nakakaalam ng kanyang walang kaparis na karunungan at kayamanan, ngunit may mga aspeto ng kanyang buhay na tunay na akit at maliit na ginalugad. Kabilang sa maraming mga alamat at tradisyon na nakapalibot sa dakilang hari ng Israel na ito, may mga pagbanggit sa isang maalamat na singsing na sinasabing mayroon si Solomon. Hindi ito isang karaniwang singsing, ngunit isang bagay ng napakalawak na supernatural na kapangyarihan kung saan, ayon sa mga sinaunang tradisyon, maaari niyang kontrolin ang mga supernatural na nilalang. Bagaman hindi partikular na binabanggit ng Biblia ang singsing na ito, ipinapakita nito sa atin na binigyan ng Diyos si Solomon ng isang karunungan at pag-unawa na hindi pa naganap habang binabasa natin sa Hari 9:30. Binigyan ng Diyos ang karunungan ni Solomon at napakaunawa at malawak na puso tulad ng buhangin na nasa beach ng dagat. Ang karunungan ni Solomon ay lumampas sa karunungan ng lahat ng silangan at lahat ng karunungan ng mga taga-Egypt. Ang mga sinaunang teksto tulad ng Tipan ni Solomon, bagaman hindi sila bahagi ng kanonikal na Biblia, ay nagdadala ng nakakaintriga na mga salaysay tungkol sa kung paano sinasabing inimbestigahan ng hari ang mga demonyo upang malaman ang kanyang mga lihim.
Siyempre kailangan nating maging maingat kapag tinutugunan ang mga tekstong ito, sapagkat ang ating pananampalataya ay dapat nasaligan sa salita ng Diyos, hindi mga tradisyon ng tao. Gayunpaman, ang mga kwentong ito ay nagpapasaya sa amin sa pambihirang kaalaman na mayroon si Solomon. Sa Biblia, nabasa namin sa 1 Hari 4:23 na tinalakay ang mga puno mula sa sedro na nasa Lebanon hanggang sa paa na sumisibol mula sa dingding. Tinalakay din nito ang mga hayop, ibon, reptilya at isda. Ang talatang ito ay nagpapakita sa amin na ang kaalaman ni Solomon ay sumasaklaw sa mga campus na ngayon tatawagin natin ang botany, zoology at natural na agham. Si Hesukristo sa kanyang mga turo ay madalas na nagpapaalala sa atin na mayroong isang mahusay na kaalaman na nagmumula sa Diyos, na nagsasabing, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinatago mo ang mga bagay na ito mula sa matalino at nauunawaan at ipinahayag ito sa mga maliliit na bata." Mateo 11:25. Mayroong isang bagay na mas kaakit-akit na isaalang-alang. Maraming mga tradisyon ang nagmumungkahi na ginamit ni Solomon ang supernatural na kaalaman upang makatulong sa pagtatayo ng templo. Bagaman hindi direktang kumpirmahin ng Biblia, ang mga alamat na ito, tiyak na ipinapakita sa amin na ang pagtatayo ng templo ay isang pambihirang negosyo na nangangailangan ng mga kasanayan na lampas sa karaniwan. Sa 1 Hari 6:7, nabasa namin ang isang bagay na tunay na kapansin. Kapag itinayo ang bahay, itinayo nila ito ng mga bato na inihanda sa quarry. Walang martilyo ang narinig, walang palakol o anumang instrumento ng bakal sa bahay habang ito ay itinayo. Isipin lamang, isang napakalaking gusali na itinayo sa katahimikan na may perpektong inukit na mga bato. Nagpapakita ito ng ganap na pambihirang kawastuhan at pamamaraan para sa oras. Ang ilang mga iskolar ay nagmumungkahi na si Solomon ay maaaring magkaroon ng access sa advanced na kaalaman sa arkitektura at engineering, marahil bilang bahagi ng banal na karunungan na ipinagkaloob sa kanya. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagtuturo sa atin na kapag naghahanap tayo ng banal na karunungan, tulad ng ginawa ni Solomon, makakatanggap tayo ng mga kakayahan na lampas sa karaniwang pag-unawa ng tao. Ang mga ulat ng Solomon ay nagpapakita sa amin ng isang tao na humingi ng kaalaman na lampas sa karaniwan sa kanyang panahon. Ang aspetong ito ng iyong buhay ay nagpapasaya sa atin kung paano tayo dapat humingi ng karunungan sa ating sariling espiritual na paglalakbay. Sa Santiago 1:5, hinihikayat tayo. Ngunit kung mayroon kang karunungan, tanungin mo ito sa Diyos, na nagbibigay ng lahat ng malaya at walang nagpapatakbo sa kanila, at bibigyan siya ng ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay nagmula sa Diyos, tulad ng kay Solomon. Gayunpaman, mayroong isang mahalagang kaibahan. Habang ang ilang mga tradisyon ay nagmumungkahi na si Solomon ay humingi ng kaalaman sa pamamagitan ng mga dudang kasanayan, itinuturo sa atin ng Biblia na humingi ng karunungan ng direkta mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni sa kanyang salita. Si Hesukristo, na siyang mismong karunungan ng Diyos na nagkatawang tao, or mga taga-Korinto 1:24, ay nagpakita sa atin na ang tunay na kaalaman ay makilala ang Diyos at mabuhay alinsunod sa kanyang mga utos. Ano ang gumagawa ng kwentong ito kaya komplikado ay kung paano ito kumokonekta sa aming espiritual na paglalakbay ngayon. Ang mga kwento tungkol sa dapat na kontrol na isinagawa ni Solomon sa mga supernatural na nilalang ay nagpapaisip sa atin tungkol sa totoong espiritual na autoridad na mayroon tayo bilang mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Masdan, binigyan kita ng autoridad na pagtapak ng mga ahas at alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakasira sa iyo." Lucas 10:19. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na sa Kristo mayroon tayong isang tunay na espiritual na autoridad. Hindi batay sa mga mahiwagang bagay o lihim na kaalaman, ngunit batay sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Habang ang mga alamat tungkol kay Solomon ay maaaring akit sa ating imahinasyon, ang katotohanan sa Biblia ay mas malakas. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita, makakaranas tayo ng isang buhay na binago ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Tulad ng isinulat ni Pablo sa Dua ng mga taga-Korinto sa 4:9, sapagkat ang mga sandata ng ating milisya ay hindi katawang, ngunit malakas sa Diyos upang sirain ang mga kuta, ang pagsira sa payo at lahat ng pagmamalaki na tumataas laban sa kaalaman ng Diyos at nagdadala ng lahat ng pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Bueno, narito kung saan ang mga bagay ay nakakakuha ng talagang kawili-wili. Ang kwento ni Solomon ay nagtuturo sa atin ng isa sa mga pinakamalalim na aralin sa kung paano kahit na ang pinakamatalino at pinakamapalad ay maaaring lumihis mula sa paraan ng Diyos. Habang sumang, ayon si Solomon, may isang trahedya na nagsimulang mangyari sa kanyang puso. Ang parehong tao na nagtayo ng maluwalhating templo sa Panginoon na nakatanggap ng karunungan ng direkta mula sa Diyos ay nagsimulang pahintulutan ang pagsamba sa mga dayuhang Diyos sa Israel. Sinasabi sa atin ng Biblia ang malungkot na katotohanan na ito sa Warang Hari Walemedasur, Password Remind Yair, sapagkat nagtagumpay ito sa panahon ng katandaan ni Solomon. Ang kanyang mga kababaihan ay nagbalik sa kanyang puso na sundin ang ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi na perpekto sa Panginoon, ang kanyang Diyos, tulad ng siya ay kanyang ama. Sinundan ni Solomon ang Astarote, ang diyosa ng mga Sidonians, at ang Milcom, kasuklam-suklam ng mga Ammonite. Napakagandang kaibahan. Ang taong nanalangin na may gayong debosyon sa pagtatalaga ng templo ngayon ay yumuko bago ang mga idolo na ipinapakita sa amin kung paano ang ating pananampalataya ay dapat na patuloy na mapangalagaan at protektado. Isipin lamang ang epekto nito sa mga tao ng Israel. Ang hari na dapat maging isang halimbawa ng debosyon sa Diyos ay nagtatayo ngayon ng mga templo para sa mga paganong Diyos sa mga burol sa paligid ng Jerusalem. Sinasabi sa amin ng banal na kasulatan sa 4 Hari Galisa 7:10. Pagkatapos ay nagtayo si Solomon ng isang mataas na kung saan ang kasuklam-suklam ng mga Moabita sa burol bago ang Jerusalem at ang Moloch kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. Kaya ginawa nito sa lahat ng iyong mga dayuhang kababaihan na nagsunog ng insenso at nag-alok ng mga sakripisyo sa kanilang mga Diyos. Ito ay isang malakas na babala sa ating lahat. Kahit gaano katagal tayo ay lumakad kasama ang Diyos o kung gaano kalalim ang ating mga espiritual na karanasan, hindi natin dapat ibababa ang ating bantay laban sa tukso. Binalaan tayo ni Hesukristo tungkol sa patuloy na pagbabantay na ito nang sinabi niya, "Panoorin at manalangin upang hindi ka pumasok sa tukso. Ang espiritu, sa katunayan, ay handa na, ngunit mahina ang laman." Mateo 26:41. Ang pagbagsak ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang ating debosyon sa Diyos ay dapat na mabago araw sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni muni sa kanyang salita. Ang naging mas seryoso sa sitwasyong ito ay ang idolatriya ay hindi pinaghihigpitan sa personal na buhay ni Solomon. Kumalat siya sa buong bansa. Bilang pinuno, ang kanyang mga aksyon ay may mga kahihinatnan na nakakaapekto sa lahat ng mga tao ng Israel. Pinukaw nito ang poot ng Diyos na paulit-ulit na binalaan ang mga Israelita laban sa pagsamba sa mga idolo. Sa 1 Hari Bliant ni No. 10 nabasa natin, mula sa kung ano ang nagalit sa Panginoon laban kay Solomon, sapagkat inilipat niya ang kanyang puso ng Panginoon, Diyos ng Israel, na 2 beses na lumitaw sa kanya. At tungkol dito ay nagbigay sa kanya ng utos na huwag sundin ang ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya pinanatili ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Tandaan na ang Diyos ay personal na lumitaw kay Solomon ng 2 beses. Ano ang isang pambihirang pribilehiyo at gayon pa man lumakad si Solomon. Ipinapakita nito sa amin na hindi ang pambihirang mga espiritual na karanasan na ginagarantiyahan ang ating katapatan, ngunit isang mapagpakumbaba at masunuring puso na naghahanap ng Diyos araw-araw. Tulad ng itinuturo sa amin ng Kawikaan, White 23, isang aklat na maiugnay kay Solomon mismo. Higit sa lahat, panatilihin ang iyong puso sapagkat nakasalalay ka sa buong buhay mo. Ang mga kahihinatnan ng mga aksyon ni Solomon ay napakalayo at nagwawasak. Sinasabi sa atin ng Biblia na bilang isang direktang resulta ng kawalang katapatan na ito, ang United Kingdom of Israel ay mahahati pagkatapos ng pagkamatay ni Solomon. Sa 1 Hari Olamda 11:13 idineklara ng Diyos. Sinabi niya, "Sa makatuwid ang Panginoon kay Solomon sapagkat ito sa iyo
na hindi mo pinananatili ang aking tipan at ang aking mga batas na inutusan kita, tiyak na mapunit ko sa iyo ang kaharian na ito at ibigay ito sa iyong lingkod. Gayunpaman, hindi ko ito gagawin sa iyong mga araw para sa kapakanan ni David, ang iyong ama. Mula sa kamay ng iyong anak ay puputulin ko siya, ngunit hindi ko mapunit ang buong kaharian. Ngunit isang tribo ang ibibigay ko sa iyong anak para sa kapakanan ni David, ang aking lingkod, at para sa kapakanan ng Jerusalem na pinili ko. Tingnan kung paano, kahit sa iyong paghuhusga, ang Diyos ay nagpapakita ng awa. Para sa kapakanan ni David at Jerusalem, hindi niya tinanggal ang buong kaharian sa pamilya ni Solomon. Ito ay isang malakas na aralin tungkol sa biyaya ng Diyos na patuloy na nagpapatakbo kahit na nabigo tayo. Si Jesucristo, sa kanyang ministeryo sa lupa, ay patuloy na binibigyang diin ang katotohanan ito na ipinapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay maabot kahit na ang mga lumihis tulad ng nakikita natin sa talinghaga ng anak na prodigal. Lucas 11:32. Bilang karagdagan sa mga espiritual na kahihinatnan, ang pagtalikod ni Solomon ay may praktikal na epekto sa buhay ng mga tao. Upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay, na kasama ang napakalaking harem at ang masigasig na korte, ipinataw ni Solomon ang mabibigat na ipinataw sa mga tao. Sa 1 Hari 12:4, ilang sandali pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga tao ay sumigaw sa kanilang anak na si Roban, "Ginawa ng iyong ama ang aming pamatok. Ngayon sa makatuwid, pinapaginhawa mo ang mahirap na pag-iingat ng iyong ama at ang mabibigat na pamatok na ipinataw sa amin at ihahatid ka na amin." Ang labis na karga ng buwis na ito ay nakabuo ng isang malalim na kawalang kasiyahan sa pagitan ng mga tribo ng Israel na lumilikha ng isang dibisyon sa lipunan na mag-aambag sa pagkawasak ng kaharian. Ano ang kaibahan sa simula ng paghahari ni Solomon kapag sinabi sa atin ng Biblia na Huda at Israel ay nabuhay ng ligtas, bawat isa sa ilalim ng puno ng ubas at sa ilalim ng puno ng igos nito? 1 Hari 4:25. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Jesus nang sinabi niya, "Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, magkakaroon din ng iyong puso." Mateo 6:21. Ang puso ni Solomon, na sa una ay lumingon sa Diyos at ang kagalingan ng kanyang mga tao, ay unti-unting lumingon sa kayamanan, kapangyarihan at kasiyahan na nagre-resulta sa pagdurusa para sa buong bansa. Kaya, maaari mo bang isipin kung ano ang magiging kagaya ng pamumuhay sa oras ni Solomon na nasasaksihan ng lahat ng kaluwalhatian na ito at di ng malungkot na pagtanggi ng tulad ng isang matalinong tao? Ang kasaysayan ng templo ni Solomon at ang kanyang libong asawa ay nagtuturo sa atin ng isang malakas na aralin. Kahit na ang pinakamatalinong tao sa mundo ay immune sa tukso kapag lumayo siya sa Diyos. Ano sa palagay mo ang magagawa kung ikaw ay nasa lugar ni Solomon? Mababayaan mo ba ang tukso ng kayamanan at kasiyahan? Ibahagi sa mga komento ang iyong pagmuni. Muni sa kung paano natin mailalapat ang mga araling ito sa ating buhay ngayon, kung saan nahaharap din tayo sa mga mahihirap na pagpipilian sa pagitan ng pagsunod sa Diyos o pagbibigay sa mga panggigipit sa mundo. Kung ang nilalamang ito ay humipo sa iyong puso at pinalakas ang iyong pananampalataya, siguraduhing iwanan ang iyong katulad, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso upang hindi mawala ang aming susunod na manghang mga karakter na Biblia. Ang kanyang pakikilahok ay pangunahing para sa atin na magpatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa isang malalim at pagbabago na paraan. At siguraduhing panoorin ang aming susunod na video na lilitaw sa screen ngayon. Ang 7 na lihim ni David na hindi natutunan ni Solomon, isang kahanga. Hangang pagsusuri ng kaibahan sa pagitan ng ama at anak sa Biblia. Narito si Marco. Nagpapasalamat sa iyo para sa iyong kumpanya sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga corridors ng Temple of Solomon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong linggo at palakasin ang iyong pananampalataya. Hanggang sa susunod na video.